Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang aking puso at dedikasyon ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga lolo at lola, ang mga senior citizen na yaman ng ating lipunan. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, malalim kong naunawaan ang mga hamon na kaakibat ng pagtanda. Habang tumatanda tayo, madalas nating binibigyan ng pansin ang pag-iingat sa ating puso, utak at mga buto. Ngunit paano naman ang ating mga binti, ang ating mga paa at binti, ang mga tahimik na taga-suportang ito na bumuhat sa atin sa libu-libong hakbang sa loob ng maraming dekada? Kadalasan, isinasantabi natin sila hanggang sa maramdaman na natin ang pananakit o panghihina na siyang hihingi ng ating atensyon. Para sa ating mga nakatatanda, ang malusog na mga binti ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan. Ito ay simbolo ng kalayaan ng balanse at ng kalidad ng buhay. Ang mga problemang may kinalaman sa binti sa mga matatanda ay nakakagulat na karaniwan at may malalim na epekto. Ang pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad na tinatawag na sarcopenia ay nagpapahina sa mga paa at binti na ginagawang mas mahirap ang bawat hakbang. Ang paninigas ng mga kasu-kasuan, pagnipis ng cartilage at ang patuloy na pamamaga o chronic inflammation ay nagbabawas ng ating kakayahang kumilos at nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo at problema sa mga nerbyo ay maaaring humantong sa pamamanhid, mga sugat na hindi gumagaling at maging sa malubhang komplikasyon, lalo na sa mga taong may diabetes. Ngunit may magandang balita. Ang tamang nutrisyon ay may kapangyarihang protektahan at ibalik ang kalusugan ng ating mga binti. Bagamat karamihan sa mga usapan tungkol sa nutrisyon ay nakatuon sa mga bitamina at mineral tulad ng calcium, vitamin D at magnesium, mayroong isang grupo ng mga sustansya na kasing lakas nila mga hindi bitamina at hindi mineral na direktang sumusuporta sa lakas, istruktura at paggana ng ating mga binti. Bago tayo magsimula, ikinagagalak kong malaman kung saan man kayo sa mundo naroroon ngayon. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga payo na suportado ng siyensya para sa malusog na pagtanda. Tandaan ninyo, magpapasalamat ang inyong mga binti sa inyo. Ngayon, ating talakayin ang 6 na pinakamakapangyarihang sustansya na tutulong na pigilan ang panghihina ng binti sa ating mga senior. Una, protein. Habang tayo ay tumatanda, isa sa mga pinakaunang senyales ng pagtanda ay madalas na nagpapakita sa ating mga binti. Ang pag-akyat ng hagdan ay tila mas nakakapagod. Ang paglalakad ng malayo ay nagiging nakahihingal. At ang simpleng pagtayo mula sa isang upuan ay maaaring mangailangan ng mas malaking pagsisikap kaysa dati. Ang mga banayad na pagbabagong ito ay madalas na unang bulong ng sarcopenia, ang unti-unting pagkawala ng mas at lakas ng kalamnan na nakakaapekto sa halos 1/4 ng mga nasa edad 60 pataas. Ngunit ang paghinabang ito ng katawan ay hindi maiiwasan, o kaya ba nating kontrolin ito? Mas partikular, mayroon bang isang sustansya na makakatulong na mapanatili ang lakas
at sigla ng ating mga binti habang tayo ay nagkakaedad? Ang sagot ay isang malakas na oo. At ang sustansyang iyon ay ang protina. Ang protina ay hindi lamang para sa mga bodybuilder o atleta. Para sa mga nakatatanda, ito ay isang pangunahing sangkap para sa malusog na pagtanda, lalo na pagdating sa paggana ng binti. Ang ating mga kalamnan ay gawa sa protina, at habang tayo ay tumatanda, nagiging hindi na gaanong epektibo ang ating katawan sa paggamit nito para magkumpuni at magtayo muli ng kalamnan. Ang penomenong ito, na kilala bilang anabolic resistance, ay nangangahulugan na ang katawan ay nangangailangan ng mas maraming dekalidad na protina upang matrigger ang parehong tugon sa pagbuo ng kalamnan na dati nitong nagagawa ng walang kahirap-hirap. Dito nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ang protina. Nagbibigay ito ng mga hilaw na materyales o raw materials upang mapanatili ang lean muscle tissue na kritikal para sa lakas, balanse at kakayahang kumilos ng binti. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay kung paano ang isang partikular na amino acid, ang leucine, ay gumaganap bilang isang biolohikal na switch o susi. Sagana, itong matatagpuan sa mga pagkain tulad ng gatas at mga produkto nito, itlog at mga walang taba na karne. Ang leucine ay nag-a-activate ng isang mahalagang growth pathway sa katawan na tinatawag na mTOR, na nagpapadala ng malinaw na signal na simulan ang pagbuo ng kalamnan. Kung wala ang signal na iyon, kahit na ang isang pagkaing mayaman sa protina ay maaaring hindi lubos na suportahan ang pagpapanatili ng kalamnan na kailangan ng mga tumatandang binti. Kaya ano ang mangyayari kung hindi tayo nakakakuha ng sapat na protina? Ang paghina ay maaaring mabagal, ngunit ang mga epekto nito ay malalim ng hihinang mga binti, mas mataas na panganib ng pagkahulog, nabawasang kakayahang kumilos, mas mabagal na paggaling mula sa mga pinsala, at mas malaking posibilidad na mawalan ng kalayaan. Kahit na sapat ang iyong kinakaing calories, ang kakulangan sa protina ay maaaring humantong sa pagkasira ng kalamnan na tahimik, na pinapalitan hindi ng lakas kundi ng pagkapagod. Sa kabutihang palad, ito ay isang problemang aktibo nating matutugunan. Iminumungkahi ng kasalukuyang pananaliksik na ang mga nakatatanda ay dapat maghangad ng mas maraming protina kaysa sa dating inirerekomenda, humigit kumulang 1.2 hanggang 1 gramo bawat kilo ng timbang ng katawan kada araw, at ipamahagi ito ng pantay-pantay sa buong araw upang malabanan ang anabolic resistance. Sa halip na itabi ang protina para sa hapunan, isipin na bigyan ang iyong mga binti ng kailangan nila sa bawat pagkain, lalo na sa almusal at tanghalian, kung saan maraming senior ang madalas na nagtitipid sa protina. Mahalaga rin ang pinagmumulan ng protina. Ang mga protina na mataas sa leucine tulad ng whey, itlog, isda, manok at Greek yogurt ay partikular na epektibo. Samantala, ang mga pagkaing halaman tulad ng tokwa, lentils at quinoa ay maaari ring mag-ambag kapag maayos na pinagsama. Para sa mga may mahinang gana sa pagkain o nahihirapang ngumuya, ang mga protein shake at powder ay nag-aalok ng isang maginhawa at puro na alternatibo. Ikalawa, omega-3 fatty acids. Kapag naririnig ng karamihan sa mga tao ang salitang taba,
hindi nila naiisip ang paggaling o lakas. Iniisip nila ito bilang isang bagay na dapat iwasan. Ngunit paano kung ang isang partikular na uri ng taba ay kabaligtaran ang nagagawa? Paano kung kaya nitong paginhawahin ang nananakit na mga kaso-kasuan, pabutihin ang daloy ng dugo sa iyong mga binti, at kahit naprotektahan ang mga masiselang nerbyo na nagbibigay daan sa bawat hakbang, iyan mismo ang kilalang ginagawa ng omega-3 fatty acids, at ang kapangyarihan nito ay lalong mahalaga para sa mga senior. Ang pananakit, paninigas at pamamaga ng binti ay karaniwang reklamo sa mga nakatatanda at madalas itong nauugnay sa mababang antas ng chronic inflammation o patuloy na pamamaga sa katawan. Maging ito man ay rheuma arthritis, sa tuhod nananakit na binti o masakit na bukong-bukong, ang pamamaga ay madalas na hindi nakikitang saboteur sa likod ng paghina ng ginhawa at paggalaw ng binti. Dito pumapasok ang mga omega-3 hindi bilang isang mabilisang lunas, kundi bilang isang natural at pangmatagalang kakampi laban sa pamamaga. Hindi tulad ng mga gamot na nabibili sa botika na pansamantalang humaharang sa sakit, ang omega-3 fatty acids ay gumagana mula sa loob, dahan-dahang pinapakalma ang tugon ng katawan sa pamamaga sa antas ng selula. Ang EPA-eicosapentaenoic acid at DHA-docosahexaenoic acid ang dalawang pinakaaktibong anyo ng omega-3 na matatagpuan sa langis ng isda ay nakakaimpluwensya sa produksyon ng mga signaling molecules na tinatawag na eicosanoids at resolvins, mga compound na tumutulong na lutasin ang pamamaga sa halip na palalain ito. Ang resulta, mga kaso-kasuan na mas malayang gumagalaw, na may mas kaunting pamamaga at paninigas, at mga binti na hindi gaanong binibigatan ng talamak na discomfort. Ngunit ang mahika ng omega-3 ay hindi nagtatapos sa pamamaga. Habang tayo ay tumatanda, ang sirkulasyon ng dugo sa ating mga binti at paa ay natural na bumabagal. Ang maliliit na ugat na naghahatid ng oxygen at sustansya sa ating mga binti at paa ay nagiging hindi na gaanong epektibo, na nag-aambag sa malamig na paa, pamumulikat, mabagal na paggaling ng sugat, at mas malubhang issue sa mga may diabetes o peripheral artery disease. Tumutulong ang omega-3 sa pamamagitan ng pagpapabuti ng endothelial function. Iyan ang kalusugan ng panloob na lining ng iyong mga daluyan ng dugo. Hinihikayat nito ang vasodilation o pagluwag ng mga ugat na nagpapanatili sa maayos na daloy ng dugo at pumipigil sa pamumuo nito. Ibig sabihin, mas maraming oxygen at sustansya ang nakakarating sa iyong mga kalamnan, nerbyo at balat sa binti. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay hindi lang masarap sa pakiramdam. Ito ang naglalatag ng pundasyon para sa mas malakas na mga binti, mas mabilis na paggaling at mas mababang panganib ng mga komplikasyon. Mayroon ding matibay na ebidensya na nagmumungkahi na ang omega-3 ay maaaring may proteksyon na papel sa kalusugan ng nerbyo, lalo na para sa mga nakakaranas ng pangingilig, pag-init o pamamanhid sa mga binti, mga karaniwang sintomas ng peripheral neuropathy. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress at pagtataguyod ng pagbabagong buhay ng mga selula ng nerbyo, maaaring makatulong ang omega-3 na mapanatili ang pakiramdam
at mabawasan ang discomfort sa mga binti. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatandang may diabetes o mga issue sa sirkulasyon kung saan ang pagkawala ng pakiramdam ay maaaring humantong sa hindi napapansing mga pinsala o impeksyon. Kaya saan mo matatagpuan ang pambihirang taba na ito? Ang pinakamahusay na mapagkukunan ay ang mga isda mula sa malamig na tubig tulad ng salmon, tanig, mackerel, sardinas at dilis anchovies na mayaman sa EPA at DHA. Para sa mga hindi regular na kumakain ng isda, ang mga purified na fish oil supplement o algal oil, isang opsyon para sa mga vegan, ay maaaring magbigay ng epektibong alternatibo. Bagamat ang ideal na dosis ay nag-iiba batay sa pangangailangan ng bawat isa, maraming pag-aaral ang sumusuporta sa 1,000 hanggang 2,000 miligram ng pinagsamang EPA at DHA bawat araw para sa mga benepisyo laban sa pamamaga at para sa kalusugan ng puso. Ikatlo, collagen. Maaaring hindi mo ito nakikita, ngunit sa ilalim ng bawat malakas na hakbang, nababaluktot na tuhod at matatag na bukong-bukong ay mayroong isang nakatagong balangkas, ang collagen. Hinahabi nito ang iyong mga litid tendons, nagbibigay kusyon sa iyong mga kasu-kasuan, at nagbibigay ng pagkaelastiko sa iyong mga ligamento. Ito ang literal na nagpapanatili sa iyong mga binti na buo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang istrukturang ito ay tahimik na humihina. Nagsisimulang manakit ang mga kasukasuan, hindi na gaanong madaling ibaluktot ang iyong mga tuhod, at nawawala sa iyong mga binti ang dating katatagan at sigla. Kaya ang tanong ay, maaari ba nating muling itayo ang kinuha ng panahon? Maaari bang tunay na maibalik ng collagen ang integridad ng ating tumatandang mga binti? Ang sagot ay may pag-asa, at nagsisimula ito sa collagen peptides. Ang collagen ang pinakasaganang protina sa katawan ng tao na bumubuo sa plansa o scaffolding ng ating connective tissue. Ngunit pagkatapos ng edad na 30, nagsisimulang bumaba ang produksyon ng collagen ng iyong katawan bawat taon. Pagsapit mo sa edad 60 o 70, ang pagbaba na iyon ay mararamdaman sa bawat lumalangit-ngit na tuhod at sobrang nabatak na litid. At hindi tulad ng mas ng kalamnan na kung minsan ay kitang-kita na nababawi sa pamamagitan ng ehersisyo at protina. Ang pagkawala ng collagen ay mas mabagal magpakita, ngunit hindi rin gaanong seryoso. Dito pumapasok ang collagen peptides. Hindi tulad ng ordinaryong collagen mula sa pagkain, ang hydrolyzed collagen peptides ay pinaghiwa-hiwalay sa maikling mga kadena ng amino acid na madaling masipsip sa daluyan ng dugo. Kapag nandoon na, hindi lang sila nawawala. Naglalakbay sila patungo sa mga kasukasuan at connective tissues, kung saan sila ay nagsisilbing mga mensahero na nag-uudyok sa sariling produksyon ng collagen ng iyong katawan. Sa mga clinical na pag-aaral, ang mga taong umiinom ng collagen peptides araw-araw ay nakaranas ng nabawasang pananakit ng kasu-kasuan, mas mahusay na flexibility, at kahit na pinabuting bone mineral density sa paglipas ng panahon. Nangangahulugan ito ng mas matatag na mga tuhod, mas matibay na mga bukong-bukong, at mas mababang panganib ng mga pinsala sa soft tissue na maaaring tumagal ng ilang buwan bago gumaling sa mga nakatatanda.
Ngunit ang papel ng collagen ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa paggalaw. Kapag ang mga tisyong mayaman sa collagen ay maayos na napapanatili, mas makinis ang galaw ng iyong mga binti. Ang tuhod ay dumudulas ng walang paggiling. Ang Achilles tendon ay nababaluktot ng walang pamamaga. Ang plantar fascia, ang makapal na banda na nagdudugtong sa iyong sakong sa iyong mga daliri sa paa, ay sumusuporta sa bawat hakbang ng walang pilay. Ang mga maliliit ngunit kritikal na detalyeng ito ng paggana ng binti ay lahat umaasa sa malusog na arkitektura ng collagen. Gayunpaman, ang collagen ay hindi gumagana ng mag-isa. Upang maging tunay na epektibo, umaasa ito sa mga pangunahing katulong, lalo na ang vitamin C na gumaganap bilang isang switch para sa collagen synthesis. Kung wala ito, hindi makakagawa o makakapag-rebuild ng collagen ang iyong katawan gaano man karami ang iyong ininom. Iyon ang dahilan kung bakit maraming dekalidad na collagen supplement ang may kasamang vitamin C o inirerekomenda na inumin ito kasama ng mga prutas tulad ng kalamansi, dalandan-suha o mga bell pepper. Mahalaga rin ang tiyempo at pagiging pare-pareho. Ang pang-araw-araw na suplementasyon sa loob ng 8 hanggang 12 linggo ay kung saan nakikita ang karamihan sa mga benepisyong klinikal. Tungkol naman sa pinagmumulan, ang collagen peptides ay karaniwang nagmumula sa bovine, baka marine isda o porcine baboy. Bagamat lahat ay naglalaman ng mahahalagang amino acids tulad ng glycine, proline at hydroxyproline na kailangan ng iyong katawan upang muling buuin ang connective tissue, ang marine collagen ay madalas na pinupuri dahil sa mas mahusay nitong pagsipsip, bagamat ang bovine ay nananatiling pinakapinag-aralan pagdating sa suporta sa kasukasuan at buto. Ika-4, creatine. Mayroon bang paraan upang maibalik ang malalim na enerhiya sa antas ng selula na nagbibigay lakas sa matatag at may kakayahang mga binti, lalo na sa mga tumatandang katawan? Ipasok ang creatine, ang sustansya na madalas na hindi nauunawaan bilang isang suplemento lamang para sa mga bodybuilder, ngunit lalong kinikilala bilang isang makapangyarihang sangkap para sa malusog na pagtanda. Sa kaibuturan nito, ang creatine ay isang natural na compound na nakaimbak sa iyong mga kalamnan, kung saan ito ay gumagana bilang isang mabilisang reserbang enerhiya. Sa tuwing ikaw ay tumatayo, umaakyat o nagbubuhat, lalo na kapag ang kilos ay mabilis o nangangailangan ng puwersa, ang iyong mga kalamnan ay kumukuha mula sa creatine upang muling buuin ang ATP, ang molekula na nagpapagana sa pag-urong ng kalamnan. Ito ay parang pagkakaroon ng isang backup generator para sa iyong mga binti. Ngunit habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating natural na mga imbakan ng creatine at gayon din ang ating kakayahang lumikha ng mabilis at epektibong enerhiya habang gumagalaw. Ang resulta, mga binti na mas madaling mapagod, nabawasang bilis sa paglalakad, at isang banayad ngunit mapanganib na pagguho ng balanse at kumpiyansa. Ngunit narito ang kahangahangang bahagi. Ang creatine ay isa sa mga pinakapinag-aralan at epektibong suplemento para sa pagbabalik ng paghina ng kalamnan na may kaugnayan sa edad.
Kapag isinama kahit sa katamtamang ehersisyong paglaban, resistance training, ipinakita na ang creatine ay nagpapataas ng lakas ng ibabang bahagi ng katawan ng kalamnan at pagganap sa mga gawain sa mga nakatatanda. Sa mga pagsusuri ng maraming pag-aaral, meta-analysis, ang mga senior na uminom ng creatine habang nagsasagawa ng regular na ehersisyo ay makabuluhang nagpabuti ng kanilang bilis sa paglalakad, oras ng pagtayo mula sa upuan at lakas ng binti kumpara sa mga hindi. At kahit sa mga hindi gaanong aktibo o mahina, tila tumutulong ang creatine na mapanatili ang kalamnan na nagbibigay sa mga binti ng isang batayang lakas kahit walang matinding pag-eehersisyo. Ngunit ang mga benepisyo ng creatine ay higit pa sa kalamnan. Ipinapahiwatig ng mga umuusbong na pananaliksik na maaari rin itong suportahan ang bone density o kapal ng buto, malamang dahil sa mas mataas na puwersa na inilalapat ng mga kalamnan sa mga buto kapag pinalakas. Ito ay partikular na mahalaga sa mga binti na siyang sumasalo sa bigat ng katawan at lubhang madaling mabali mula sa pagkahulog. Ang mas malakas na mga kalamnan ay nangangahulugang mas matibay na mga buto at tumutulong ang creatine na paganahin ang pareho. Hindi tulad ng ibang mga sustansya na nangangailangan ng ilang buwan bago magpakita ng banayad na pagbabago, ang mga epekto ng creatine ay madalas na kapansin-pansin sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga gumagamit nito ay naguulat ng pinabuting enerhiya habang naglalakad, mas mahusay na katatagan kapag tumatayo mula sa isang upuan at isang pangkalahatang pakiramdam ng naibalik na kakayahan sa mga binti. Kaya paano ito dapat inumin? Ang pinakakaraniwang anyo ay ang creatine monohydrate, isang mahusay na nasa liksik at abot-kayang opsyon. Ang isang pang-araw-araw na dosis na 3 hanggang 5 gramo ay karaniwang epektibo at ligtas para sa mga nakatatanda. Hindi na kailangan ng mga loading phase o pagpapalit-palit ng pag-inom. Ang kailangan lang ay pagiging pare-pareho. Maaari itong ihalo sa tubig o idinagdag sa isang smoothie at mas mainam na inumin kasama ng pagkain para sa mas mahusay na pagsipsip. At paano naman ang mga side effect? Ang creatine ay malawakang pinag-aralan at kapag ininom sa tamang dosis ito ay itinuturing na napakaligtas kahit sa mga matatandang populasyon. Maaaring magkaroon ng bahagyang pagpapanatili ng tubig sa simula, ngunit karaniwan itong nawawala agad. Mahalaga ang mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng bato sa mga malulusog na individual ay higit na pinabulaanan sa mga klinikal na pagsubok. Ikalima, glucosamine. Ang glucosamine ay hindi marangya. Hindi ito isang usong superfood o isang high-performance supplement. Ngunit sa loob ng maraming dekada tahimik itong nanindigan bilang isa sa mga pinaka-pinag-aralan na sustansya para sa kalusugan ng kasu-kasuan, partikular sa konteksto ng osteoarthritis, ang unti-unting pagkasira ng cartilage na nakakaapekto sa milyon-milyong tumatandang individual. Ang nagpap-espesyal sa glucosamine ay hindi lamang ito isang gamot sa sakit. Ito ay isang pangunahing sangkap o building block, isang estrukturang bahagi ng mga molekula na bumubuo sa cartilage likido, sa kasukasuan joint fluid at connective tissue. Isipin ito bilang hilaw na material para sa pagkumpuni ng kasukasuan. Habang tayo ay tumatanda,
bumababa ang kakayahan ng katawan na mapanatili at muling buuin ang cartilage. Ang resulta ay pagnipis ng mga ibabaw ng kasu-kasuan, pamamaga, paninigas at pananakit, lalo na sa mga kasu-kasuan na sumasalo ng bigat sa mga binti. Ang mga tuhod sa partikular ang siyang pinakamatinding apektado. Sinusuportahan ng glucosamine ang natural na produksyon ng cartilage ng katawan habang tumutulong din na mapanatili ang makapal at malapot na likido na nagpapadulas at nagpapalusog sa mga kasu-kasuan mula sa loob. Sa ilang pangmatagalang pag-aaral, kabilang ang mga sinuri sa mga Cochrane meta-analysis, ang glucosamine particular sa anyong sulfate ay ipinakitang nakakabawas ng pananakit ng kasu-kasuan at nagpapabagal sa paglala ng pagkawala ng cartilage lalo na sa tuhod. At habang karamihan sa mga pag-aaral na ito ay nakatuon sa tuhod, ang mga prinsipyo ay naaangkop din sa mas maliliit na kasu-kasuan sa mga bukong-bukong at paa, kung saan ang pagkasira ng cartilage ay maaaring kasing nakapanghihina. Ngunit marahil ang pinaka-hindi napapahalagahang aspeto ng glucosamine ay ang epekto nitong nagpapatatag. Hindi tulad ng mga mabilisang lunas na nagtatakip lamang sa sakit, ang glucosamine ay nagbibigay ng suporta sa istruktura. Dahan-dahan itong gumagana, pinapalakas ang panloob na balangkas ng mga kasu-kasuan sa paglipas ng panahon. Ang mga gumagamit nito ay madalas na naguulat ng banayad, ngunit makabuluhang pagbuti, mas kaunting paglagutok, mas madaling pagbaluktot, mas tuloy-tuloy na paggalaw, at mas malaking kumpiyansa sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan o paglalakad sa hindi pantay na lupa. Ang glucosamine ay magandang ipares sa chondroitin, isa pang compound na sumusuporta sa cartilage, at kapag magkasama, nagpakita sila ng katamtaman, ngunit pare-parehong pagbuti sa kakayahang kumilos at ginhawa ng kasukasuan. Gayunpaman, ang glucosamine lamang ay may halaga pa rin, lalo na kapag ininom ng maaga bago pa lumala ang pinsala sa kasukasuan. Ito ay isang solusyon na mabagal pero sigurado hindi isang magic bullet. Ngunit para sa mga tumatandang binti, ang mabagal at tuloy-tuloy na pag-asenso ang siyang nagwawagi. Kaya paano ito dapat inumin? Ang karaniwang dosis para sa glucosamine sulfate ay 1,500 mg bawat araw, madalas na hinahati sa 2 o 3 mas maliit na dosis kasama ng pagkain. Maaaring tumagal ng 4 hanggang 8 linggo bago mapansin ang mga benepisyo, kaya naman napakahalaga ng pagiging tuloy-tuloy. Bagamat ito ay karaniwang ligtas ang mga taong may alergi sa shellfish, pagkaing dagat na may talukab ay dapat mag-ingat dahil ang ilang mga suplemento ay nagmula sa mga exoskeleton ng shellfish. Bagaman marami ng mga opsyon na gawa sa halaman o sintetiko ang magagamit na ngayon. Ika-6, curcumin mula sa luyang dilaw, matagal nang ginagamit sa mga tradisyonal na sistema ng medisina tulad ng Ayurveda at Chinese herbalism. Ang curcumin, ang aktibong sangkap sa luyang dilaw o turmeric, ay nakakuha ng pandaigdigang atensyon sa mga nakaraang taon dahil sa makapangyarihang katangian nitong laban sa pamamaga anti-inflammatory at bilang antioxidant. Ngunit hindi lamang ito kwentong bayan.
Pinatunayan ng modernong siyensya ang mga epekto ng curcumin sa daan-daang pag-aaral. Marami sa mga ito ay nakatuon sa papel nito sa mga talamak na kondisyon ng kasukasuan at kalamnan. Sa partikular, nagpakita ang curcumin ng pangako sa pamamahala ng osteoarthritis tendinitis at pananakit dahil sa pamamaga lahat ay karaniwang nakakaapekto sa mga binti at ibabang bahagi ng katawan sa mga nakatatanda. Kaya paano ito gumagana? Sa antas ng selula, pinipigilan ng curcumin ang proseso ng pamamaga sa pamamagitan ng pagharang sa mga pangunahing enzyme tulad ng COX-2 at 5-LOX at mga signaling molecule tulad ng TNF-alpha at mga interleukin na nagpapasiklab sa pamamaga at sakit. Hindi tulad ng mga karaniwang NSAID tulad ng ibuprofen na madalas ay may kasamang mga side effect sa tiyan o pangmatagalang panganib, ang curcumin ay mas banayad sa katawan lalo na kapag ininom sa mga formang mas madaling masipsip. Ipinakita pa nga sa mga klinikal na pagsubok na ang curcumin ay kasing epektibo ng ibuprofen sa pagbabawas ng pananakit at paninigas ng kasukasuan sa mga pasyenteng may arthritis na may mas mahusay na profile sa kaligtasan. Para sa mga tumatandang binti, nangangahulugan ito ng mas kaunting pamamaga sa tuhod na bawasang tensyon sa mga sobrang nagamit na litid at mas maraming ginhawa habang gumagalaw. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa mga kondisyon tulad ng plantar fasciitis, kung saan ang pamamaga sa makapal na banda ng tisyo sa ilalim ng paa ay nagdudulot ng sakit sa sakong sa bawat hakbang, isang kondisyon na kilalang mahirap pamahalaan. Ang kakayahan ng curcumin na kontrolin ang sakit at pabilisin ang paggaling ng tissue ay ginagawa itong isa sa iilang natural na compound na hindi lamang nagbabawas ng mga sintomas kundi maaaring tumulong din na tugunan ang mga pinag-uugatang sanhi. At higit pa sa mga kasukasuan at litid, ang mga epekto ng curcumin bilang antioxidant ay nag-aalok ng mas malawak na proteksyon. Ang mga tumatandang kalamnan at nerbyo ay nasa ilalim ng patuloy na stress mula sa mga free radical, mga hindi matatag na molekula na sumisira sa tissue sa paglipas ng panahon. Neutralisahin ng curcumin ang mga radical na ito na posibleng mapanatili ang integridad ng kalamnan at suportahan pa ang kalusugan ng nerbyo na mahalaga sa pag-iwas sa pamamanhid ng binti o sakit sa nerbyo, lalo na sa mga taong may diabetes o mga problema sa sirkulasyon. Siyempre, isa sa matagal ng hamon ng curcumin ay ang bioavailability o kung gaano ito kahusay na nasisipsip ng katawan. Sa hilaw nitong anyo, hindi ito gaanong nasisipsip sa daluyan ng dugo. Sa kabutihang palad, nalutas na ito ng mga modernong formulasyon. Ang mga pinahusay na bersyon tulad ng curcumin na may piperine katas ng itim na paminta, phytosomal curcumin o nanocurcumin ay malawak nang magagamit ngayon at mas epektibo. Sa mga pagsulong na ito, ang buong potensyal na terapeutiko ng curcumin ay sa wakas ay abot kamay na. Ang karaniwang dosis para sa suporta sa kasukasuan at pamamaga ay nasa pagitan ng 500 hanggang 1,000 mg ng standardized curcumin extract araw-araw, bagamat maaaring mag-iba ang mga pangangailangan ng bawat isa.
Kapag ininom ng tuloy-tuloy, karamihan sa mga tao ay nagsisimulang makapansin ng pagbuti sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. Hindi ito isang mabilisang lunas, ngunit isang matatag na paglipat tungo sa kaginhawahan at kalayaan. Konklusyon at mahalagang aral sa buhay. Sa ating paglalakbay ngayon, ginalugad natin ang 6 na makapangyarihang sustansya. Bawat isa ay may natatanging papel na sinusuportahan ng siyensya sa pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga binti. Ang protina ay ang pundasyon para sa pagpapanatili at muling pagbuo ng mas ng kalamnan na tumutulong na ibalik ang lakas na natural na sinusubukang bawiin ng pagtanda. Ang omega-3 fatty acids ay lumalaban sa talamak na pamamaga na nagpapatigas sa ating mga kasukasuan at nagpapabagal sa sirkulasyon na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy at sa mga binti na gumalaw ng may mas kaunting sakit. Ang collagen peptides ay nagpapatibay sa mga litid ligamento at cartilage na nagbibigay sa ating mga binti ng kanilang istruktura at katatagan na nagpapabuti sa kakayahang kumilos at ginhawa ng kasukasuan. Ang creatine ay muling pinasisigla ang sistema ng enerhiya ng kalamnan na nagpapalakas sa bawat hakbang na may panibagong lakas at tibay, lalo na mahalaga para sa pag-iwas sa pagkahulog at pagpapanatili ng kalayaan. Ang glucosamine ay sumusuporta sa pagkumpuni at proteksyon ng cartilage sa ating mga kasukasuan na nagbibigay kusyon sa bawat galaw at nagpapanatili ng flexibility habang dumaragdag ang mga taon. At ang curcumin ay nagbibigay ng natural na lunas mula sa matagal ng pamamaga at sakit na nag-aalok ng isang banayad ngunit epektibong paraan upang mapanatiling malayang gumagalaw ang mga binti kahit na may mga talamak na kondisyon. Ang kanilang pagsasama-sama, ang kanilang pinagsamang epekto ay naghahatid ng pangmatagalang resulta kung saan ang isa ay sumusuporta sa kalamnan, ang isa naman ay nagpapalusog sa tissue ng kasukasuan. Kung saan ang isa ay nagbabawas ng pamamaga, ang isa naman ay nagtataguyod ng paggaling. Siyempre, bawat isa sa atin ay magkakaiba. Bago simulan ang anumang bagong suplemento, matalinong kumonsulta sa inyong doktor o tagapag-alaga ng kalusugan, lalo na kung meron kayong mga umiiral na kondisyon o umiinom ng mga deresetang gamot. Tinitiyak ng personalisadong gabay na ang mga sustansyang ito ay gagana para sa inyo ng ligtas at epektibo. Narito ang aking mahalagang aral bilang inyong lingkod, si Dr. Santos. Ang daan patungo sa mas malusog na mga binti ay hindi nagsisimula sa operasyon, mga ineksyon o paghihintay na lumala ang mga bagay. Nagsisimula ito sa nutrisyon, sa matatalinong pagpili na ginagawa ng paisa-isang hakbang. Ang pag-aalaga sa ating katawan, sa ating pagtanda, ay hindi lamang tungkol sa pagpapahaba ng buhay. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng kalidad, sigla at kalayaan sa bawat araw na ipinagkakaloob sa atin. Ito ang pinakamataas na uri ng paggalang at pagmamahal sa sarili, isang pasasalamat sa buhay na ating nabuhay at sa mga darating pa. Ngayon, hawak na ninyo ang kaalaman. Nasa inyo na ang siyensya. At higit sa lahat, nasa inyo na ang kapangyarihang kumilos. Kaya't pakainin ninyo ang inyong mga binti ng tunay nilang kailangan at hayaan silang dalhin kayo pasulong
mas malakas kaysa dati. Kung nahanap ninyo na nakatulong ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button. Malaki po ang naitutulong nito upang makapaghatid kami ng mas marami pang mahalagang nilalaman sa inyo. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ipaalam sa amin ang inyong mga iniisip, mga tanong, o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod. Gusto po naming makarinig mula sa inyo. At syempre, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang aming mga pinakabagong payo at kaalaman sa kalusugan. At kung maaari, paki-share o ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na maaaring makinabang din dito. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at magkita-kita po tayo sa susunod na video.